20,000 pesos payday sa farm. So payday na naman tayo dito sa farm. Isa sa favorite day ko sa farm. Kahit maagang gising, kahit pagod, kahit puyat, gigising na maaga at lalarga. May ihatid lang sa mga customers ang aming mga alaga. Kasama ko pa rin si Jay. Lalag natin to pag di ko kasama sa lakad eh. Hindi, joke lang. Hindi lumi. Lumi. Lume. Lumi. Lume. Bakit lumi? Nakakalight na mga gawain kapag kasama ko ang asawa ko. Madaling araw na naman, 3:21 AM. Nandito tayo sa farm para magkarga ng mga manok. Meron kasi tayong delivery ngayong araw. 2 delivery ang gagawin natin, kaya lagari muna tayo. Di naman karamihan to, sapat lang. Kasama pa rin ang tropa, si Jampol at si Jayman. Kahit madaling araw, susugod yan sa mga ganitong pagkakataon. Ang gaganda at liliksi ng ating mga manok, di ba? At ang dami. Iba't ibang lines ang meron tayo. D109, D853, at D959. Para ma-ensure syempre na quality lang ng mga manok ang mabibigay natin sa customer, may physical checking, mata, mukha, puwet ng manok at galaw nila. At syempre ang timbang. Marami kasing nagtatanong kung magkano per kilo kapag nakikita nila nagtitimbang ako sa mga videos ko. Hindi po per kilo ang mga manok ko, per head po ito. Tinitimbang para sa parameters ito. Nakamask nga pala kami kapag nakakarga kasi ewan ko ba, parang 10 times ang alikabok ng mga manok kapag gabi tapos ang dami pang insekto. Mahirap kapag nasinghot namin yan. Kumuha din kami ng tandang kasi may kasamang tandang sa order despite sa reminder na hindi recommended for breeding itong mga ito. Dahil ito yung mga F1 na, do sabi ko nga magbe-breed sila kasi nga sila ay male and female. Pero yung productivity ay the best pa rin kung F1 ang bibilhin natin. Baka naman gagawin tinola, ewan ko rin. 4 na crates lang naman ang dala natin. Pero 2 ang ating dideliveran. Hindi karamihan kasi may pang third customer pa tayo na mag-pick up. Kaya ito lang ang delivery natin. Ang kasama natin ngayong araw sa delivery, si Jay syempre. Kaya madalas nakakalagari dahil nagpapalitan kami mag-drive. Then si Jayman para may agapay sa buhatan. Pagdating namin, ibinaba na kagad namin ang 2 crates. Nabaligtad pa namin ang pwesto. Ang naunang kailangan ibaba ay nasa ilalim pala. Eh di nagpalit pa ng pwesto. Ang ganda ng area na sir, napakalawak. For sure, hindi maninibago ang mga manok natin dito. Kasi malawak at may fresh pasture din kahit paano. At syempre ang insekto sa umaga. At ang bahay ng manok nila, very basic, pero will serve its purpose. May mga pugad na sila, feeder at waterer. Syempre, bukod dun sa pag-check namin pagkakarga kanina, ulitin natin yan sa harap ng client para makita rin nila na okay silang lahat. At dito ko rin binigay ang mga reminders kay sir. Mga do's and don'ts sa pag-aalaga ng mga manok. Umulan pa habang nagbababa ng manok, buti na lang hindi kanina na nagkakarga. Disaster sana kahit may trapal kahit paano. Naku po. At ang ganda ng mako ni sir para sa mga manok niya. PVC siya na net, mura lang daw to eh. Pangalawang client na ito na ganito ang net nila sa manok. Mukha nga namang matibay at matigas kontra predator din. 1.5 meters ang taas niya, then 50 meters ang haba kapag bumili ka. 1,300 plus lang. Ilalagay ko ang link sa comment section. Habang piniprepare ko ang resibo at delivery receipt, nakapagkwentuhan pa kami ni sir. Talagang gustong gusto daw ni sir ang mga manok kaya marami siyang mga manok dito. At matagal na daw niya akong pinapanood. Nakakatuwa. 1 down sa San Pablo, Laguna. Papunta naman tayo sa Batangas. Ang layo, di ba? Pero okay lang yan. May delivery charge naman at para nga dyan si 15 eh. Maraming pwedeng ikarga pero pwede sa malayuan at mabilis na biyahe. Pero dumaan muna kami sa kainan. Ano request mong pagkain, Jay? Lomi. Lomi? O, andito tayo sa Batangas. Tayo ay maglulume. Lume dapat hindi lomi. Lume. Nagmabilisan lang kami ng pagkain dahil hindi pwedeng matagal, nakatenga mga manok sa likuran ng 15 at pataas na rin ang araw. Kailangan pakainin na mabuti ang mga kasama, lalo na sa Jay para hindi magutom. Kahalili ko sa pagdadriver at syempre, gumagana ang mga gawain kapag kasama ko si Jay. Pagkarating sa pangalawang client, medyo mataas ang area kaya may konting lakarin pero kayang-kaya. Ang nag-receive ay inaanak ng client natin kasi nasa ibang bansa pala si sir. Ang pabahay nila medyo simple pa. Pero kako, lagyan lang nila ng bubong para all weather na. Wala namang problema sa init din dahil may mga puno. Ulan lang ang kailangan kontrahin. Pero sabi sa akin, meron daw silang tinatapos pa
na kulungan na mas maayos. Same thing, physical checking, then mga reminders. Lalo pa at wala daw experience si sir sa pag-alaga ng manok, kaya sinulat ko ang mga programs na kailangan niyang matandaan. And with that, dahil malayo ang abot natin, malayo rin ang uuwian natin. Mabilis ang kwento lang. Nagtry kami mag-weigh ng laiya mula sa Lubo, Batangas. Naku po, nakapalaban si 15. Kung saan at paano ang itsura ng kalsada. Pero in-enjoy na lang namin ang view. Maganda naman ang mga view eh. Kaso, ang daming rough road na kapag sedan lang ang dala mo, talagang mahirapan. Share lang, yun lang. Peace.